Good luck sa iyo. Ito ang katanungan namin. Mensahe tayo ulit. Ano ang mensahe mo sa COMELEC? Sorry po, hindi po ako masyadong knowledgeable about sa COMELEC. Ilan taon ka na ba? 20 po. Oh my gosh, that's bothersome. Okay. Hindi ka ba bumuboto? Hindi pa po. Ay, hindi pa. Opo, hindi pa po. Okay. Yes po. Sa susunod na eleksyon, bumoto Wala kang ka. sagot? Ano ba? Hindi ko man po masasagot to ngayon, pero for Ang sure... COMELEC yung Commission on Elections. Sila yung nag-ano ng mga sa election kapag ano. Okay. Wala kang naririnig sa mga- tungkol sa hindi ka ba nanonood ng telebisyon, Wala nagbabasa po ng kaming dyaryo? TV. Internet. Facebook, mga ganyan. Yeah. Social Phone. media. Hindi po din masyado lumilitaw sa newsfeed. So, sinong may kasalanan na hindi ka informed? Sa teacher mo, di ba nag-aaral? So yung COMELEC, sila yung nag-aayos ng bago mag-eleksyon, para sa mga kandidato, sa mga kasino. Sila ang may Mga votes. sila ang may kinalaman sa lahat ng kaganapan tungkol sa election sa Pilipinas. Siguro yung message ko po sa kanila, let's be fair po dahil po meron tayong mga, sa mga kahit barangay lang yan, yung mga bayad ng votes. So, let's be fair po siguro dahil deserve natin yung uupo na talagang merong maibibigay sa atin, na meron talagang lahat tayo sa community na mapakikinabangan at hindi ganern. Yun po. Thank you po. Thank you very much, Heart Aquino. Anong na-realize nyo dun sa natapos natin na na sexy babe contest? Anong na-realize nyo? Ikaw, Jugs. Yung totoo. Ako okay ako mag-anak. Pero hindi... Dun sa kabuuan ng segment, hindi lang dun sa questionan. Anong na-realize mo? Kasi syempre, pag may ginagawa tayong segment, dapat meron tayong, lalo na pag natatapos siya, pulot natin doon, di ba? May natutunan ba tayo? May na-realize ba tayo? Kasi ako meron. Ay, sige. Ano yun, ma? Dun sa buong segment na yun, magmula nagsimula at natapos siya, dalawang bagay yung na-realize ko. Napakarami talagang magagandang nilalang sa Pilipinas. Yes. At yung pangalawa, may systemic and educational problem sa Pilipinas. Yun ang na-realize ko. tsaka May pinag-uusapan. educational problem, may educational crisis sa Pilipinas na dapat natin i-address. That's right. I think we have to find the right balance. Yes. Parang maganda and matalino. Parang ganun. Yes. At saka yung kailangan, sana, di ba, yung maisip na, bakit ganun? Di ba, saan kaya nagsisimula yung educational crisis sa Pilipinas? Sino ang mga naapektuhan ito? Ano kaya ang dapat natin gawin? Paano kaya natin to dapat harapin? Ito ba ay dapat pagtawanan lang natin? Ito ba ay dapat pagtsikahan lang natin sa Twitter ng one day and then tapos na? No. Di ba? Yun ang nare-realize ko sa kanya. How about you? Ay siguro yung pinakamalaking temperature check, 'di ba? Kasi madali naman mag-survey o magtanong-tanong sa mga tao, pero yung malaman mo yung totoong temperatura ng mga kabataan ngayon na hindi pala alam ng karamihan yung COMELEC. Yes. Ang sakit parang na, hindi ko alam kung anong gulat yung naramdaman ko. Kahit na in-explain na natin, Commission on Election, hindi pa rin. Pero syempre, parating na ang eleksyon at maraming hindi nakapag-register, marami ang tapos na sa pagboto. Ayoko na yan. At napakalaking bahagdan o napakalaking percent ng youth sa sa boboto sa eleksyon, 'di ba? Kaya doon kaya sa malaking puknat, sa malaking bahagi ng kabataan na boboto, ilan kaya doon yung bobotong hindi informed? Oo. Yung gano'n. Baka maaari din yung mga magulang. Yes. Diba? Bigyan na ng... Kahit nga yung mga magulang, hindi lang sa mga bata, yung mga magulang, informed din kaya yung mga magulang. Di ba? Yung bata lang kaya ang hindi informed o yung mga magulang? O yung buong klase? O yung buong eskwelahan? Yung buong barangay? Yung buong distrito? O baka buong Pilipinas na ito? Di ba? Gano'n nakalaki ang crisis na ito for now? Kaya magandang na pag-uusapan natin. Alam mo, yun ang pinakamagandang nangyari. For me, hindi man masyadong masaya, pero at least it started a conversation. May nabuksan. Uling Saka ako, conversation. may na-realize din ako, yung nangyari nga tungkol dun sa COMELEC issue. Oo. Pwede rin siyang magandang turnaround dun kay contestant na pwedeng maging advocacy rin na yun eh. Yes! Oo, pag pinagdaanan niya. Magkaroon siya ng eagerness na alamin, magtanong, di ba? Aralin. Tsaka yung pagkakaroon ng pakialam.
Yes. May mga bagay kagaya noon na napakahalaga na dapat may pakialam tayo. Yes. Ang nangyayari, doon sa mga negatibo at walang kwentang bagay, gustong-gusto natin may pakialam tayo doon. Yes. Pero yung katotohanan na dapat may pakialam tayo. Responsibilidad natin. Na responsibilidad natin, yun ang hindi natin pinagtutuunan ng Yes. pansin. At hindi lang tayo- Ano yan, bata man or matanda. Dapat may paki tayo dahil dapat alam natin kung Yes. ano yung karapatan natin. At even COMELEC, dapat ma-alarm din ang COMELEC. Na may kulang pa. Diba? Sa Baka kailangan information. meron din silang gawin na Kampanya, yes. pagdi-disseminate o pagpapakalat ng Dissemination. impormasyon para sa inyo. Diba? The government in general. Yeah. Diba? Yes. Lahat, kaya siya tinawag na systemic, hindi lang isa ang mayroong ano dito diba? Parang malaki, marami ang may kinalaman. Diba? At ano siya, personal, systemic, diba? Kapag personal, ikaw din, may bahagi ka din. Dapat may gawin Kasi ka rin. bahagi ka nung sistema eh. So, sino-sino ang bahagi ng sistemang ito? So, lahat tayo bahagi ng krisis na ito. Yes. Sa ibang bansa may fine pag hindi ka bumoto. Ah, talaga? Kasi right mo yan at duty. Duty. Yes. Oo. Lalong-lalo na nga sa mga babae. Mahalaga ang pagboto. Napakahalaga ng pagboto sa mga babae. Mahalaga din sa lahat. Pero yung kahalagahan kasi ng pagboto sa babae, kasi nga, ipinagkait sa inyo ng mahabang panahon yan. Yes. You were discriminated to vote. Yeah. At ngayong natanggal ang diskriminasyon sa mga babae na makakaboto, bakit ayaw mong bumoto? Dapat may Bumoto paki ka kasi ka, nga kaya pinaglaban bumoto yung ka. karapatan Tama. mo na yan. Proud ako i-share na ang role ko as First Lady Aurora Quezon, siya ang talagang nangampanya para sa right to suffrage Yes. ng kababaihan at bilang Women's Month, kailangan talagang pangalagahan natin itong responsibilidad na ito. Ang taray ng paano pa trivia. See? Ang nangampanya para sa right to suffrage ng mga kababaihan ay si... First Lady Aurora Quezon. Nagagantanan ko sa pelikulang Quezon. Yes. Congrats, Kate. Congrats, Kate. At least nadagdagan tayo ng may natandaan tayo ulit ngayon sa history, di ba? Si First Lady Aurora Quezon, Quezon ang isa sa pala. mga nangampanya para sa right to suffrage, Suffrage. ng mga kababaihan. Tama? Tama. Baka dapat magdagdag din tayo ng more educational shows. Yes. Oo, Pati natin simulan ngayon. Magpa-crispy tayo. Oh, kita ko. Nung sinabi ko magpa-crispy, may mga ganyan. Natakot. Takot, bakit? Estudyante pa ata. Pero ganito, let's make this fun. Yeah. Let's para Christmas party lang. Tapos may premyo. sige. Okay, halika ulit. May pera tayo ipamimigay dito. Magkano ba yan, Brad? Magkano yung pamimigay sa Ha? bawat tanong? Siguro magsimula tayo sa ano. Mag-isip din kayo na pwedeng itanong, Ah, sige. ha? Okay. Sige. Anything, di ba? General information. Ganon. Dito nga tayo. Dito tayo. Alam, Tingnan tuturo, natin, ano? Yan, mga kababaihan. No judgment, no judgment. Dito tayo kina nanay. No. Takot. For 2,000 pesos, ano ang ibig sabihin ng DILG? Alam niyo po ba yung DILG? For 2,000. Sige po, ano po? Ano po, Nay? Delegation. Kaya niyo yan, Nay. Sige. Ang ano po? Ano ibig sabihin ng DILG for 2,000 pesos? Department of Interior and Local Government. Correct! 2,000! 2,000! Galing ni nanay! Galing. 2,000. Dito tayo. Mami! Ito, try lang. Okay. Ano sa Tagalog o ano ang Tagalog translation ng Noli Me Tangere? Touch me not. Tagalog translation. Tama yung ang Ingles, touch me not. Sa Tagalog, Huwag mo hawakan. parang pwede. Pwede? Oo, pero parang pwede wag mo akong hawakan kasi ang sinabi, ha? May me. May me. Noli me tangere. Noli me tangere. Huwag mo akong hawakan ang sinabi niya eh. Pero kasi ang translation, huwag mo akong salingin. Parang somehow pwede na din. Kaya, sige, 2,000. Yes, 2,000 para kay Mother! Congratulations! Pero huwag mo akong salingin. Yan ang unang nobela
na ginawa ni Jose Rizal bago niya gawin ang El Filibusterismo. Okay. 2,000. O, dito tayo. 2,000. Huwag mo kong salinin. Okay, 2,000. Sino ang nagpauso ng bangs na yan? Ay, naku, napakadali lang yan. Sino? Napakadali. Si Meme. Si Meme. Hindi totoo dahil wala akong bangs. Ako may bangs. Okay, eto na. Saang bansa tinahi ang watawat ng Pilipinas? Sa Pilipinas, Wrong. Ay, wait lang. Wrong. Yes po. Yes. Saang bansa tinahi ng mga agonsilyo ang watawat ng Pilipinas? Sagat. Saan po? Yeah. Saan po? Sabah. Yeah. English. What country? US? US is not correct. I'm sorry. Alam ni ate. Ano? Europe? No! Bansa. Ate. Pakisigaw po. Hong Kong po. Sa Hong Kong! Pesos! Sa Hong Kong, ginawa ng mga agonsilyo. Yay! Pero nagtuturo ka. Okay. Saan naman unang iwinagayway? Saang lugar? Unang iwinagayway ang watawat ng Pilipinas? Sa Kawit, Cavite po. Sa Kawit! Very good! 2,000 pesos! Ay, sino ang nagwagayway sa Kawit, Cavite ng watawat ng Pilipinas sa unang pagkakataon? Emilio Aguinaldo. Okay. Anong okasyon? Iwinagayway ni Emilio Aguinaldo? Bakit nangyari sa'yo? Anong okasyon? O anong ipinagdiriwang nung iwinagayway ni Emilio Aguinaldo ang watawat ng Pilipinas sa Kawit, Cavite sa unang pagkakataon habang nagluluto ng lumpiang Shanghai yung Independence Day po. Independence Day! Yes! Galing! I am very proud. Sino? Anong year? Diyan, sa taas! Yan na. Dito tayo. Ayan na. Masusubo. Ay, ito. O, ito na lang. Ayan na. Okay. VIP Pakicheck lang. ha. Anong date, kahit buwan lang at araw, ipinagdiriwang ang EDSA People Power? August 25. Wrong. Ate! Dahan-dahan, baka masaya kayo, maitulak nyo ako. Wala munang magiging masaya. Relax. Baka ay, correct! Ganun tayo. Kakatapos Yes. lang eh. Anong date? February 25. February 25, ipinagdiriwang may 2,000! Kailangan maalala yan. Ang saya, di ba? Oy, Sobrang galing. nakakatuwa tong grupong to. Correct. Bakit? Galing ba kayo sa isang eskwelahan? Ano? Ipagsigawan ninyo ang eskwelahang pinagdiriwang Anong ninyo. school? Anong school? Iris Manila po, Meme. Iris Manila. Iris Manila! Nakakatuwa, di ba? Ang sarap i-flex ng eskwelahan. Di ba? Pati yung mga schoolmates nyo, tuwang-tuwa. Di ba? Ay! Iris represent! Good job! Ngayon, Meme, lahat na ng Matlang people magre-review. Magre-review sila. Sa tatlong branches na ito. Ano sa tatlong branches na ito? Ang trabaho ay ang gumawa ng mga batas. Kasi di ba sinabi niya, executive, legislative, at saka judicial branch. Ano yung branch na gumagawa ng mga batas? Legislative po. Lawmaking. Legislative is correct! 2,000 pesos! Yeah. Legislative. Yan yung branch ng Kongreso at saka ng Senado, di ba? Ang trabaho talaga nila ay gumawa ng batas. Kaya dapat ang iboboto natin sa Kongreso at Senado ay yung gagawa ng batas, yung may
alam na gawing batas at may planong gumawa ng batas. Dahil ang Kongreso at Senado, ang ginagawa po niya talaga ay gumagawa ng batas, hindi nagbibigay ng ayuda. Okay? Diba? Yun talaga ang pangunahin nila, yung paggawa, lawmaking sila. Kaya dapat gagawa sila ng batas, hindi mamimigay sila ng pera. Correct. Oo, lawmaking po ito, ha? Okay. Maraming salamat! Punta nila dito. Diba? So, i-ignite natin, ano ba sa Tagalog ng, i-inspire, tag dito? Uplift. Ano ba sa Tagalog yun? Encourage. Parang ano, yun, i-encourage natin ng isa't isa. Hikayat. Encourage natin ng isa't isa. Kayatin. Yun. Yes. Hikayatin natin ng isa't isa na mas matuto pa at makaalam ng mga bagay na nangyayari sa ating Correct. kapaligiran. Lalo na ngayon may internet na. Pwede Yes, basahin. very Google, easy. oh. Hikayatin natin At saka sila. siguro Kaya- ugaliin nating bisitahin ng library din. Oo, yun yung mga... Yes, tama. Ang ganda yun. Yung unang winagayway sa Kawit, Cavite. Aha. Pero unang in-spread out ang Philippine flag noong May 28, 1898 sa Imus, Cavite naman. Okay. Sa labanan sa Alapan. Ayun. Parang magkaiba. Yung unang... Araw ng watawat. yan, bigay pa. Ayan. Unang in-spread out. Pero iba rin yung unang winagayway. Unang winagayway sa Kawit, Cavite ni Emilio Aguinaldo. Para sa kalayaan ng bawat Pilipino. Dagdag na alam,